Meron pong pasaring at meron pong patama itong si Senator J.V. Ejercito laban dito sa kampo ng mga Duterte. Abay, kumbaga bato-bato na lang sa langit, ang matamaan, abay, wag magagalit. Kasalanan nyo din naman yan eh. So, ito na nga po guys, itong si Senator J.V. Ejercito, nag-voice out na po, bumoses, nagparinig, laban dito sa mga taong palaaway. Sino ba yung palaaway? Yan, kampo nila Duterte yan. Laban dito sa mga taong maagang namumulitika. O, sino yung mga maagang namumulitika? Yan, yung mga Duterte na yan. 'Di ba? Agad-agad na nila sinisiraan itong si President. Yung mga survey, manipulated na din. At nagsalita na rin itong si Senator J.V. Ejercito laban dito sa mga taong nililihis tayo sa totoong issue. So ngayon guys, alam nyo ba kung ano yung dapat na eksena ngayon? Yung issue ngayon na dapat pinagtutuunan ng pansin? Ito, tingnan nyo itong balitang to. PCG vessels harass again by Chinese ships. Yan po guys, yung ano ngayon, yung eksena, binubuli, hinaharas, 'di ba? Ulit na naman tayo nitong mga jutang gini ng Chekwa na to. Alam niyo ba guys kung anong ginawa ng China Coast Guard dito sa PCG? Sa mamamayang Pilipino? Nagkaroon na naman sila ulit guys ng dangerous and blocking maneuvers. Yan po yung issue ngayon na dapat pinapansin natin. Pero pansin nyo, walang bumuboses. Walang Pilipinong nakikialam sa issue to. Paano kasi guys, nililihis nila tayo sa totoong issue. 'Di ba? Ito dapat yung issue na pinagpupukusan natin na anytime baka maagaw na ang teritoryo natin, hindi na natin alam yung eksena dyan kasi nga nililihis nila tayo sa issue. O paano mo naman nasabi, Mima, na nililihis nila tayo? Iniiba nila yung istorya. Tingnan nyo. Issue guys, yung magiging prayer rally sa February 25. 'Di ba? Kaya nga hindi na pag-usapan ng usapin sa West Philippine Sea kasi inaabangan nila yung mangyayari sa February 25 to the point na ang ingay na nila sa social media, si Jason si Majarlica, 'di ba? Nag-i-invite na sila na pumunta po ang mamamayang Pilipino sa February 25 sa Cebu dahil mayroon naman pong gaganaping prayer rally. O, alam niyo na kung anong mangyayari sa prayer rally. Another kasiraan na naman, 'di ba? Another pagmumura na naman. Prayer rally pero napuno ng pagmumura, no? Anyway, hindi lang yung prayer rally yung issue dito. Hindi lang yung prayer rally. Yung separation sa Mindanao, issue din yan na up to this moment, patok-batok pa din. Hindi pa din, kumukupas. Yan, pinag-uusapan pa din yan. Patuloy lang silang gumagawa guys ng issue. Recently nga, yung survey, di ba? Itong si Harry Roque, pasimuno na naman ng fake news. Pasimuno na naman na hindi sila naniniwala sa survey para mapag-usapan ng mamamayang Pilipino. Para kalimutan natin ang West Philippine Sea. Nang sa gayon, yung ginagawa ng mga Chekwa ay magtagumpay na, makuha nila ang ating teritoryo. Isama na din natin dito guys yung mga kongresista na mga walang alam din. 'Di ba na ini-issue nila, gusto nilang mag-viral na itong ating presidente ay mas malala pa daw sa Dilawan. 'Di ba? Issue din 'yan, guys. Yan po yung mga issue na pinapakalat nila pag na-expired na po ang isang ginawa nilang mga issue, abay gumagawa na naman po sila ng panibago. Para lang po mailihis yung istorya sa dapat pinagtutuunan natin ng pansin ngayon, which is yung West Philippine Sea. So basically, yung mga Duterteñans ngayon ay nakafocus sa pamumulitika, 'di ba? So ngayon guys, itong si Senator J.V. Ejercito abay hindi na po nakapagpigil. Hindi na po siya nakapagpigil kasi gusto niyang pag-usapan yung totoong issue eh. Kasi pansin nyo, 'di ba? Lahat tahimik. O ngayon nagsalita siya. Ito yung sabi. China's bullying continues while political beckering keeping everyone busy in Manila. So, China's bullying continues while political beckering keeping everyone busy in Manila. Yan po yung sabi ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito on footage of Chinese Coast Guard vessels blocking one of the Philippine Coast Guard ships in Bajo de Masinloc last week. Actually, hindi po last week, 3 days ago pa lang po.
O, China's bullying continues while political bickering keeping everyone busy in Manila. Ito yun guys, oh. Yan. 3 days ago. Katatapos pa lang guys ng ng Chinese New Year. Kaya back to work na naman ulit sila sa ginagawa nilang katarantaduhan, sa hindi nila pagrespeto sa ating bayan. Okay, bumalik na naman yung kanilang katarantaduhan. Kaya nga po guys, 'di ba? Si JB Ejercito bumoses kasi dapat yung mamamayang Pilipino, dapat dito tayo nakafocus. 'Di ba? Kaso wala eh, mekos-mekos yung kabila. Nililihis tayo na siyang dapat katulad ko, dahil nakita ko tong balitang to, actually nakalimutan ko na nga to about sa West Philippine Sea. Buti na lang pinaalala sa atin ni Senator JV Ejercito. Kasi guys, hindi natin alam, baka malay natin pagbukas natin ng ng balita, ng cellphone, ng TV, 'di ba? Yung West Philippine Sea na teritoryo kanila na. Pero guys, maayos naman ang aking napakinggan sa isang balita na balak ata ni President Bongbong Marcos na magkaroon tayo or magtayo ng military base doon sa West Philippine Sea. Na siyang, according din sa balitang narinig ko, hindi ko lang na-save kasi habang nanonood lang naman ako ng mga bali-balita, parang nahagip lang siya na ang sabi doon, si President ay nagbabalak magtayo ng military base. Ngunit, subalit datapwat, itong mga DDS at especially si Vice President Sara Duterte ay parang tila baga kumukontra. Pero wala pa naman guys akong narinig ng mga statement ni VP Inday, parang according lang po yun sa isang political analyst. So narinig ko po yun. So 'di ba? Talaga nga naman, oo. Ang tindi din ng strategy nila, no? Ang tindi. Napakatindi. Actually guys, ang tindi nga talaga eh. Itong mga PDP laban members, tingnan nyo, hindi nakikialam sa usaping West Philippine Sea, pero patok din sa banga, pasok sa Senate, pasok sa survey. 'Di ba? Ang mga umi-issue lang dito is yung mga hindi tumatakbo, kagaya ni Harry Roque, yan, yung SMNI, yan, promotor yan ng mga fake news eh. 'Di ba? Promotor yan ng mga negative info. Kaya nga guys, tayong mamamayang Pilipino, kahit po mayroong balitang kung ano-ano pumapasok, wag na wag po natin kalilimutan ang issue sa West Philippine Sea. Bumoses po tayo kasi atin yan. Teritoryo natin yan. 'Di ba? Eh baka sa isang iglap, wala na sa atin yan. Sayang naman yung kita ng West Philippine Sea na, yung kita ng about sa isda. 'Di ba? Sayang naman yung mga likas na yaman natin diyan. Sea oils, natural oil, 'di ba? Sayang naman. Kung yung mga na yan, bagay-bagay na yan na mapapakinabangan natin ay aagawin lang ng kung sino man. Kaya guys, so ulitin ko, wag na wag kayong titigil sa pagboses sa issue ng West Philippine Sea. Kung kaya nyong bumoses kayo. Hindi nyo kailangan ng large viewers. Ang kailangan nyo dito, yung mga taong sumusuporta, nag-share para kumalat yung balita. Ganun guys. Kahit wala kayong maliit na malaking subscriber, as long as nakikiano kayo dito sa mga eksenang ganap sa ating bayan, bumoses kayo. Yan yung payo ko sa inyo. Ipaglaban natin ang atin dahil pare-parehas tayong mamamayang Pilipino. Ipagtanggol natin ang karapatan natin, guys. Bumoses kayo. So, yun lamang, guys. Inano ko lang to, binuhay ko lang tong issue sa West Philippine Sea kasi nga, parang nakakalimutan na ng ibang mga vloggers. At ng ibang mamamayang Pilipino kasi nga, binabalot nila tayo sa mga balitang, katulad nito. 'Di ba? Prayer rally, mga ganyang balita. So anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mimali Jun, at nagbabalik ulit para sa atin pa di bagong video.